Ito po, panoodin natin itong balita ng News 5 na ito nga pong apela ng kampo ni Digong na interim release hindi po pinayagan ng ICC, sinoplak. Nako. Alam niyo, sa totoo lang, ewan ko ba kung bakit lagi pa nilang sinasabi Duterte lang malakas, Duterte lang ang matibay, pero ayun, no, bulok sa kulungan, ano. Talagang bubulukin po talaga. Tingin ko malabo talagang makalaya. Talagang tatapusin yung kaso. May pag-asa pa namang makalaya si Digong kung siya po ay ma-acquit ng ng ICC. Pero sa ginagawang ganto ng ICC, parang pinapakita na ng ICC talagang i-convict nila si Digong eh. Palagay ko lang hinala ko lang, parang pinapakita nila na for talaga, conviction talaga ang diretso nitong si Digong. Nakakaawa kasi syempre sa edad niya, pero yung awa ko dahil sa edad niya na lang. Hindi ako naaawa sa kanya bilang tao. Naaawa ko sa kanya dahil sa edad niya. Kaya lang kasi 'di ba, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ng mga Pilipino na si Digong po ay nang maging presidente, senior citizen na siya. So ibig sabihin kahit po matanda na siya, hindi po niya magtanggal nga ako ng seatbelt. Baka pala ako na nasa parking ako ng SM tapos naka-seatbelt ako. Si Kulaong kasi nagdadrive walang seatbelt eh. 'Di ba? Yan po yung ito yung kumbaga natin napansin natin. Si Digong senior na nung gawin ang EJK. Kaya, 'di ba? Talagang soplak. Talagang pasensya na Digong, pero ito na yung karma mo. Ito na yung makakapagpabagsak talaga sa iyo. Tingin ko hindi kasi natin pwedeng sabihin na si Digong ay nakakaawa dahil sa siya ay senior citizen. Kasi yun ang nararamdaman ko, naawa ako sa kanya dahil matanda na siya. Pero yung awa ko nga lang hanggang dun lang sa siya'y matanda na. Pero yung awa ko ay nagkakaroon ako ng parang pagkontra sa aking sarili na hindi dapat kaawaan si Digong dahil nung namang ginawa niya ang EJK, siya po ay senior citizen na. So ito po yung balita ng Frontline Pilipinas. Ito. Si dating Pangulong Duterte sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Ibinasura na kasi ng ICC ang apela ni Duterte na interim release o pansamantalang kalayaan. At live mula sa The Hague sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan ng ating News 5 anchor Ruth Cabal. Ruth, ano ba naging batayan ng ICC sa kanilang desisyon? Nakita nyo naman doon sa live streaming yung naging desisyon nga ng Appeals Chamber na mananatili sa detention itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigyan ko lang muna kayo ng ng kwento kung paano tumakbo yung hearing kanina, para lang kasi walang camera doon sa loob, pero nakita niyo naman sa streaming. So nandun kami nakapasok ako doon sa public gallery, parang nakita ko siguro mga more than 100, parang ang tansya namin ay 140-seater yon. At hindi naman napuno yung gallery, pero nakita natin isa sa mga nandun ang kamag-anak, no? Si Congressman Omar Duterte, yan ang apo ni dating Pangulong Duterte. Tapos tinitignan lang naman din natin kasi nga, just to give you an idea, no, nasa isang glass, at nasa second floor kami, at nandun sa baba yung mga judges habang binabasa nga itong desisyon. So tahimik, may security doon kasi naalala ko kanina, tinatanong sa atin nila Bok Edlingao, no, na paano kung mag-react yung mga nandun sa gallery. So yung kanina, naging tahimik at lahat ay nakikinig lang doon sa naging desisyon. 10:41, ang schedule kasi niyan ay 10:30. Pero 10:41 na nagsimula itong pagbabasa ng desisyon. At yun na nga yung dinidiscuss natin kanina, ay nireject ng Appeals Chamber
itong appeal para nga baliktarin yung pananatili sa detention ng dating Pangulo. Una-una, sinimulan doon sa naging grounds ng defense kung bakit nila inaapela, kung bakit nila ini-insist na dapat bigyan ng interim release itong dating Pangulo. Ang unang sinabi nga dyan ay yung dahil nga daw nagpo-post ng flight risk, at yung pangalawang grounds, at yan, malinaw yung sinabi ng appeals chamber na rejected yan dahil hindi naman paulit-ulit doon sa mga decision ay sinasabi na the defense has failed to demonstrate na nag-err o nagkamali itong pretrial chamber 1 doon sa naging decision niya noon nga noong September na sinabing dapat manatili in detention si dating Pangulong Duterte. So basically, lahat ng grounds na nilatag ng defense for their appeal na erroneously failed daw to show that Duterte poses a risk. Yung isa pang sinasabi ng defense na the pretrial chamber 1 erroneously daw na hindi consider yung state warranties na may isang na may third country na tatanggap doon sa dating Pangulo. At yung third ay sinabi rin ng appeals chamber na again the defense failed to demonstrate na nagkamali doon sa sinasabi ng pretrial chamber na hindi nila kinonsider yung humanitarian considerations dahil na doon sa edad ng 80-year-old na dating Pangulo at pati yung kanyang health condition. So, inexplain nitong ng pretrial chamber kung ano yung mga naging grounds. Halimbawa, sinabi nila na nananatili pa rin yung impluensya at yung resources, even financial resources ni Duterte ng dating Pangulo. Ganon din yung isa kasi sa pinuna, yung mga ginamit daw na basihan ay parang itong mga newspaper articles or yung mga publication. At sinabi naman ng appeals chamber na nakita nila na pwedeng gamitin at pagbasihan yun doon sa mga statements ng dating Pangulo kung paano niya several times daw na he tried to interfere with an investigation kaya nananatili nga siyang risk. Binanggit din dito ng appeals chamber na isa nga na hindi na-demonstrate again, the defense failed to demonstrate na nagkaroon ng error doon nga sa pagtingin sa humanitarian considerations. At sinasabi rin dito na failed to demonstrate na yung mga naging desisyon ng pre-trial chamber 1 na sinabi nila dapat continued detention ni dating Pangulong Duterte failed to show na unreasonable or irrelevant yung mga naging basihan nung dating desisyon ng pre-trial chamber 1. Kaya ang appeals court ay sinabi na mananatili in detention ang dating Pangulo dahil nga na-satisfy naman yung grounds based dun sa mga Rome Statute kung ano ang dapat maging basihan na mananatili na hawak at under custody and in detention ang isang suspect, Julius. Unanimous bagitin ko na lang din, unanimous yung naging desisyon nitong appeals chamber. 3 lang yung lumabas na judges kanina, pero 5 yung miyembro niyang appeals chamber. At alam ko nandun sa labas sina Congressman Omar Duterte at yung iba pang mga taga-suporta kasi marami rin, may ilan din mga taga-suporta na pumasok doon sa gallery na nakita natin, nakasama natin na nanonood at nakinig ng desisyon. Pero yan muna yung latest mula dito kasi we're not allowed to do interviews or to take videos inside the ICC building. So eto nga si Digong talaga pong supalpal ang kanyang pangalawang interim release request at mahina yung abogado ni Digong. Biro mo 150 million yun buwan-buwan, tapos wala man lang naipanalo kahit isang motion. Wala pa pong naipapanalo si Kaufman na motion. Kung ako si Sara Duterte, ako si Pulong o ako si Baste, hindi sususpindihin. Sisibakin ko na yan, tatanggalin ko na yan, walang kwenta, sayang lang pera dyan. Diba? Pero mo, ganun lang na na mga motion lang, wala man lang naipanalo kahit isa yung abogado na yun. Diba? Kawawa si Digong. Kung ako yung nasa kalagayan ng pamilya ni Digong, ang iisipin ko, kawawa si Digong. Kasi, ang nangyari lahat ng request lahat ng motion na ginawa ni Kaufman, soplak lahat. Diba? Supalpal to the highest level ang nangyari.
At napatunayan po ng ICC na meron po talagang meron pong kakayahan talaga si Duterte, si Digong, para po mag-interfere dito po sa investigasyon. Pwedeng manakot pa rin ng mga biktima, pwedeng ma-impluwensya ng kumbaga yung investigasyon. Kung siya'y makakalaya at makakauwi ng Pilipinas, talagang kaya pa rin niyang gawin ang lahat ng mga nagawa niya noong siya'y presidente. Kasi nga po, siya'y makapangyarihan pa rin. May anak na vice-presidente, congressman, tapos mayor pa. Vice mayor yung apo. Tapos, ang isa pa, etong si Digong, kung sakali mang hindi man makauwi dito sa Pilipinas at doon po sa third host country, kumbaga sa host country siya dadalhin, talagang tatakas na to. Mga yan, utak kriminal yan Walang pakialam yan sa ICC. Sabi nga ni Sara Duterte, 'di ba? Lusubi na daw nila yung ICC at itatakas na si Digong. Kaya po kumbaga ang ICC po na pag-isipan nila to interfere in the investigation and obstruct and endanger the court proceedings. Etong si Duterte, kayang-kaya po yang gawin. Dahil po diyan, binasura po ng ICC yung apela binasura po ng ICC yung ICC Appeals Chamber. Ito pong apela ni Digong na pansamantalang makalaya. Huwag nang palayain, Diyos ko. Nakakaawa at matanda na. Kasi ako po, malapit po ako sa mga matatanda. Ako po ay laki sa lolo't lola. Ako po ay spoiled sa lola ko. Kaya yung mga matatanda na ganyan, nakakaawa po talaga. Pero dito nga kay Digong, merong umaano sa isip ko na hindi dapat kaawaan si Digong. Dahil lang dapat pong kaawaan ay yung mga matatanda na gumagawa ng mabuti. Pero itong si Digong, senior citizen na maging presidente, ginawa pa niya yung EJK. So, ibig sabihin talagang si Digong, deserve niya talagang mabulok sa kulungan. Diniin din po na dahil sa international political contacts ni Duterte ay may kakayanan siyang magtago at takasan ng hustisya. Pumunta lang ng sa bansa ng mga Tsekwa, hindi na yan makikita. Bigo din ang kampo ni Digong na mapatunayan na ang pagpapatuloy ng kanyang pagkakapiit sa ICC Detention Center ay pagkakait sa kanya ng humanitarian considerations. Kahit na crimes against humanity ang kasong sinampa sa kanya, European standard ang healthcare niya at hindi hamak na maganda ang kulungan niya. Maganda talaga kulungan ni Digong. Diba? Kaya nga po kulong pa rin at hindi po pinayagan ng ICC itong si Digong na pansamantalang makalaya. So, sa pangalawang pagkakataon po, binasura po ang hiling ni Digong na pansamantalang lumaya. At nako, paano ba yan? Di iyak ang mga DDS niyan. Sino yung napanood kong vlogger? Sabi, humanda daw ang mga Pilipinong may ayaw kay Digong dahil eto daw interim release na ito ni Digong ay sigurado daw na pagbibigyan ng ICC. Kaya lang, mukhang mapapahiya tong vlogger na to. Kung ako sa kanya, wag na lang muna siya mag-vlog. Maglaylo muna siya. 2035 siya ulit lumabas. 10 years siyang mamahinga. Kasi lahat na sinabi nitong vlogger na to, hindi nagkatotoo, walang nagkatotoo patungkol kay Digong Sabi, after daw November 19, November 20 yata yung sabi niya, November 21, si Sara na daw ang presidente. Putya, ngayon, araw-araw tayong sinasampal ng katotohanan. Na si PBBM pa din ang presidente. Si Sara, ngal-ngal lang ng ngal-ngal. Hindi nagtatrabaho, hindi kumikilos. Tapos, etong ating bansa, tahimik pa rin naman. Wala namang mga kaguluhan. Kasi nga, maayos naman ang buhay ng mga Pilipino kumpara noong panahon ni Digong. At nakikita po ng ating mga kababayan, nagtatrabaho naman talaga si PBBM. Sapaw na sapaw nga itong si Sara. Si Sara ang tamad Si Sara ang hindi nagtatrabaho, si Sara ang makupad, si Sara ang puro bunganga lang at puro paninira lang ang ginagawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Nakikita naman natin 'yan. Kaya kung si Digong po
ay mabulok sa kulungan, hindi po natin kasalanan yan. Dahil hindi naman natin siya sinabihan, Digong, mag-EJK ka. Para masolve mo yung issue ng droga dito sa ating bansa. O pagurgur mo yung mga pinaghihinalaang gumagamit. Hindi naman natin siya inutusan eh. Siya ay isa ng senior citizen nang ginawa niya ang EJK. So, sa puso ko, naawa ako kay Digong dahil nga matanda na. Pero yung isip ko, kinokontra yung pagkaawa ko kay Digong dahil nga po sinasabi ng isip ko, oy Makmak, baka nakakalimutan mo si Digong nung maging presidente yan, senior citizen na yan. So ibig sabihin matanda na yan, alam niya na kung ano ang tama at mali, alam niya na labag sa batas ang kanyang gagawin, bakit pa rin niya itinuloy ang EJK, ang Oplan Tokhang ni Bato de la Rosa. Etong si Bato de la Rosa, paging po sa mga kasama nating senador, lalo na kay Tito Soto at pro tempore Ping Lacson. Mga sir, mga mahal naming senador, ako po, binoto ko po kayo. Talagang ako, kumbaga mataas ang kumpiyansa ko dito kay Tito Soto saka kay Ping Lacson. Mga sir, baka pwede pong sibakin nyo na po sa pagkasenador etong si Bato de la Rosa dahil puro absent lang ang ginagawa tapos papasahurin namin. Kami nga ako tanda-tanda ko yon. Tanda-tanda ko yon. Sumakit ang ngipin ko. Hindi ako nakapasok. Nangyari sa akin yan. Sumakit ngipin ko, hindi ako nakapasok. Nagtatrabaho ko sa sa isang kumpanya doon sa Bulacan. Ngayon, kapag sumakit ngipin mo, hindi naman ako minum lang ako ng ng gamot para mawala lang yung sakit. Tapos kinabukasan pumasok ako. Pagpasok ko kinabukasan, hindi ako pinapunta doon sa pwesto ko o yung sa position ko doon sa factory. Sabi, punta ka muna dun sa HR kasi umabsent ka kahapon, kakausapin ka ng HR manager. Di pumunta ako. Pagpunta ko doon, inanapan po ako ng certificate na kung bakit ako absent dahil sumakit nga yung ngipin ko. Sabi ko, ma'am, hindi po ako nakapagpatingin kasi malayo pa po sahod. Wala po akong pampatingin. Ang ginawa ko po, uminom lang po ako ng Alaxan yata o may Penamic na wala na yung sakit ng bandang hapon. So kinabukasan ako pumasok. Alam niyo po ang sabi sa akin ng HR, kung ganun hindi ka namin na mapapapasok. Ka na, terminated ka na. Ha? Ba't naman ganun? Sabi ko, masakit naman talaga ako ngipin ko kahapon. Umagang-umaga pa lang nagchat na ako na ako hindi makakapasok. Ayun, so wala daw, hindi daw pwede. So ako po'y tinanggal dahil lang sa ako nga absent without leave ang nilagay, AWOL. Sumakit lang ngipin ko noon. Etong si Bato, napakatagal na po nitong hindi pumapasok. Baka po pwedeng palitan na lang siguro. Hindi kaya pwedeng ganun, palitan na lang. Yung number 13, sino ba yung number 13? Baka pwede ipalit na lang yung number 13 o kaya di ba, bakantehin na lang yung opisina ni Bato de la Rosa at yung kanyang sahod ipamigay na lang sa mga mahihirap. Kasi kung ganyan po, pagpapatuloy na absent ng absent sa sahod, hindi natin napapakinabangan. Di ba? Kami nga pong mga simpleng Pilipino, umabsent lang, meron lang pag-absent na valid naman yung reason, tanggal sa trabaho. Bakit si Bato de la Rosa po parang bine-baby? Sana po ay masilip nyo ito at madinig po ninyo ang hinaing ng taong bayan patungkol dito sa pagtatago ni Bato. Kaya sana lang. Okay, may comment dito kanina. Okay. Chris Caribermaya, ayun.